Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duwahang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. The original Koi Herbal Capsule. India, Pros Andrinos, taga Nivil Hills, Barangay Busay. Ang akong edad karon kay 61 years old. Dali na kay ko kapuyon sa unang panahon niya. Kanang paggamit ako sa Koi, confident na kay ko sa kong gibati. Asa akong bana ako sa gipainom ana. Mura gani among vitamins antod karon na abot na nako og senior citizen. Sa una pa ko'y senior sa una, 50 pa ko'y mga 40 plus pa ko. Nahantod karon abot ako 61 akong bana man 62 na siya. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule. The original Koi Herbal Capsule. FPJ Panday Bayanihan, hawak kamay para sa kinabukasan, maglilingkod para sa ating bayan. Panday ng bukas, tayo'y magtulungan para sa kapwa Pilipino. Bayanihan tayo, FPJ Panday Bayanihan. Political advertisement paid for FPJ Panday Bayanihan Party List. Paid by FPJ Productions Incorporated, 457 Del Monte Avenue, Quezon City. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. Miinom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Di something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako. Ang baba po, 134. Minemaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, Tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, gripo, araro, gero, aparador. ang patibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz na taga Mati, Davao. Roland de la Cruz sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa atuang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita, subay sa pagdagsa sa bagang panon sa mga pasahero sa mga terminal ug pantalan dinhi Central Visayas para mobakasyon ngadto sa probinsya tungod sa
Semana Santa, ang LTFRB Central Visayas ni pasalig nga adunay igo nga mga sakyanan nga masakyan sa mga pasahero karong panahona. Kahinumduman nga ang LTFRB 7 ni hatag og special permit ngadto sa 88 ka mga bus aron makabiyahe gawa sa ilahang ruta. Og dugang sa LTFRB nga modawat paghihapon sila sa pagkakaron og aplikasyon alang sa mga mo-apply og special permit. Sumala ni Mericnol Bulasa ang tigpamaba sa CPA nga adunay 16 ka mga pantalan dinhi Central Visayas nga pwedeng maagian sa mga pasahero. Gipaabot ni Bulasa nga karong Miyerkules Santo mas mudaghan pagyod ang mga pasahero nga mobiyahe atol sa pagsugat sa kabanhawan ug ngadto na sa adlong Domingo kay mamalik na usab sila gikan sa ilahang bakasyon. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP, Tatak RMN. Marcoleta sa Senado, Marcoleta sa inyo'y magseserbisyo, malalagot ang mga mapangabuso. Marcoleta sa Senado. Iboto Dante Marcoleta for Senator number 38. Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Herrera nga nakaangkon UTI ni Tumar og Sed Kugon Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa. Kailangan po ningos ako nga pistingi daw sid kugon kay muna yung mga UTI abinog UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa duro niya akong giwan og tiwas ako pangisiar kay basi mosolve dito sa bawol noon. Pagkuhit na ako og tanaw kanang murag tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa murag bato mo tin nakabarahan to paggawas ato hasta karon may na akong ihi Ralph Herrera na puyo ko sa Bay Garcia na Balbiliran. Basta tatak Sid Marketing, tatak kining magaling. Hala, anak na anak mo si Coco Martin. Ma, si Congressman Bebot Abilianosa manggod na. Tungod baya ni Bebot, daghan ming nakagraduate sa college ka libre. Si Bebot pod ang nakapatukod sa CTU, libreng university o hospital sa bukid. Gusto ko ang tanan makahuman og eskwela aron sila makatabang sa ilang pamilya. Kay bao ka ba anak nga si Bebot Abilianosa ang nagpadako sa St. Anthony Hospital. Pinaagi sa balaod ug balaod pod ang iyang buhaton aron mahimong National Hospital ang CCMC. Gusto ko tiwason og padak-an ang CCMC aron kitang tanan healthy. Congressman Bebot Abilianosa sa iyong duulon kung buutan pa. This political ad is paid by Bebot Abilianosa. Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya. Sa kaumutong kalami, walay mudili, sa Don Pepe nga tabliya, kini mao'y paborito. Mag-Don Pepe. Don Pepe Tabliya, charap ni bay. Kung makatilaw ka, magpangita ka. Camel, sukang puti, sa suan alam. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sa suan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1 hanggang 41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik.
Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. Hindi ba niya napulubing bulag? Sumagot ang ilan. Yan nga, sabi naman ng iba. Hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. Ako nga po yun. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseyo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa sa Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseyo kung paano siya nakakita kaya't sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang pariseyo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata. Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya ipinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga pariseyo. Kaya na matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at Dargo PH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod kaninyo sa Department of Agrarian Reform.
Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud ni siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka.